Hello guys! Magandang araw sa inyong lahat and welcome to my channel. My name is Budek and for today's vlog, gusto ko kayong i-tour sa aming bahay dito sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. And this would be my first ever vlog sa akin channel. So I was thinking what a way to start my own channel and my vlog is first show you kung ano yung pamumuhay namin dito sa UAE and kung ano yung tsura ng bahay namin dito sa Abu Dhabi. And so without further ado, let's start this vlog. And before tayo pumasok sa aming apartment, gusto ko muna ipakita sa inyo ang aming hallway dito sa building. And we are here actually sa 14th floor. So meron kaming dalawang normal lift dito, which is this one, number 1 and number 2. Na thumbs up kasi napakabilis. And dito sa aming building, meron kaming I think merong 7 units dito, which varies from I think 3 bedroom, 1 bedroom, and yung kagaya nyo sa amin, which is 2 bedroom with 2 bathroom, 1 powder room, 1 kitchen, sala, lahat tayo. And over here naman is meron kaming service lift na ginagamit siya pag maglilipat ka. So ang difference niyan is sa service lift medyo malaki siya and also wala siyang mga glass kasi baka tamaan siya pag maglilipat. So tara, pasok tayo sa aming apartment. So, ayan. As soon as makapasok tayo dito sa aming apartment, ang una nyo makikita is ang aming shurak. So, dito sa aming shurak, nandyan na. Dito na rin nakalagay yung aming mga mask and mga gloves. May sanitation wipes or alcohol wipes. Meron kami sanitation spray dito. Yan. And pasok naman tayo sa aming powder room. So, ito yung aming powder room. Buksan may ilaw. And yan, ang aming powder room. So, maliit lang siya na toilet actually. Basically, it's just a simple toilet. But the difference is that normally itong powder room is ginagamit to sa mga guests. And of course, hindi ka pwedeng maligo dito. So, ayun. Meron siyang round sink, may toilet. And gusto ko yung design niya kasi color white yung tiles niya and yung accent tiles niya is black. So it's very elegant. Very elegant lang yung design niya. So opposite ng aming powder room is ang aming kitchen. And yan ang aming kitchen. So first, gusto kong ipakita sa inyo na I like the idea na gumamit sila ng sliding door or sliding door kesa sa paggamit ng normal door kasi nakaka-save to ng space talaga. And as you can see, maliit lang yung aming kitchen pero fully packed naman siya. And I like the idea na ginawa nilang design is gumamit sila ng mga white cabinets para magmukhang spacious or malawak yung kitchen. Kahit makikita nyo, napakaliit nyo, sobrang liit niya, pero ayun, mukha siya pa rin medyo malawak. So, let's start the tour. And over here is ang aming storage area. Dito kami naglalagay ng aming mga sabon and mineral water. Ito na rin yung basura namin. Actually, itong slot na to is allotted, I think, para sa dishwasher. And since wala naman kami dishwasher, so might as well gamitin namin siya for storage kasi nga medyo tight yung bahay namin, hindi naman ganun kalaki. And maganda na sa isang lugar siya para well organized. At sa taas naman yan is naglagay kami dyan ng aming pingganan.
So, importante na pinapatuloy natin yung mga pinggan natin before gamitin. And over here is ang aming sink. So, two-way sink siya. 1, 2. Kaya tinawag siyang two-way sink. And for me, if magpapagawa kayo ng bahay and magpapagawa kayo ng bagong bahay, I highly suggest na mag-invest kayo sa two-way sink kasi very useful siya. Ako, ang ginagawa ko is dito ako nagsasabon and dito naman ako nagbabanlaw. So, very useful siya. Meron din dito, sa side na to, merong parang patuluan siya. Pag pwede mong dyan muna ilagay para tumulo siya or para medyo matuyo siya before mo siya ilagay sa kanyang designated na lalagyan. And dito sa side naman na to is, yan, as you can see, nandyan yung blender namin and ang aking hand mixer na ginagamit ko pag nagbe-bake ako. And okay, sa side naman na to is ang aming induction cooker. So, ang reason kung bakit kami naka-induction cooker is nasa rule ng building management na bawal gumamit ng kahit anong cooker na ginagamitan ng gas or nagpo-produce ng apoy. Simply because I think safety reason yun ng building management. And yeah, nabili ko to sa Carrefour. I think around sa pera natin siguro mga 18,000 or 16,000 to 18,000 pesos. And it comes with the oven na rin. Diyan ako nagbe-bake. And may 4 slot siya para pwede mong paglutuan. May pang malaki, may pang maliit din. And ayun, at first medyo mahirap makaluto actually sa induction cooker kasi if sanay kang magluto na ginagamitan ng apoy like yung shilane or gas range, medyo maninibago ka sa paggamit ng induction cooker kasi feeling mo ang bagal magluto, ganun. Pero in the long run, pag nasanay ka na rin, parang same din lang talaga siya ng gas range. And ayun, basta ang mahalaga if in the future gusto niyo magkaroon ng induction cooker, ang the best thing to remember is to choose a better cookware, or kasi may compatibility ng mga cookwares, hindi lang basta tayo bibili ng mga cookwares. May compatibility siya. So mababasa niyo naman yun sa mga packaging ng mga cookwares pag bibili kayo. Okay? But thumbs up itong induction cooker, and ang dali niya linisin compared sa mga gas range. So ayun. At sa taas naman ito is ang aming exhaust. So as you can notice, wala kaming bintana dito. And very close yung kitchen, so it is very important na magkaroon tayo dito ng exhaust para pag nagluluto tayo, nagpiprito, and at times na may mga usaw yung niluluto natin, mas maganda na ginagamitan ng exhaust. And also kasi since mostly ang mga building dito is centralized AC, so pag nagluto ka, yung amoy niya is kulob sa loob ng bahay. And mahalaga na meron tayong exhaust para ma-filter niya or matanggal niya yung mga amoy and usok. So ayun guys, but ang problema is pag nagluto kami ng tuyo dito, ng tuyo, hindi niya talaga kaya yung amoy ng tuyo. Yan, sarap naman din ng tuyo guys, diba? So ayun, itong exhaust na to, nandito na siya nung nag-rent kami. So property siya ng building. So kasama na siya nirentahan namin. And on this side naman is ang aming microwave oven na very useful as a OFW or as a normal worker. Siguro marami sa inyo makaka-relate kasi at times na medyo busy tayo, pagod galing sa trabaho, is pag may leftover tayo galing sa ref and gusto natin kumain ng mga bilisan, instead na luto tayo sa cooker, dito sa microwave oven, 3 to 5 minutes lang
meron ka ng pagkain. So yan, very useful ang microwave oven as an OFW. And yan, may mga stock kami. And dito naman yung aming rice cooker. So very useful din. Siyempre mahilig tayo sa kanin, mga Pilipino. So kailangan meron tayong rice cooker. And of course, ang aming water heater. So kung gusto mong magkape, magtsaa, yan, paint ka lang tubig, mabilis dito compared din sa mga cookers or sa mga gas range or sa induction. Mas mabilis talaga pag may water heater ka. And ito naman yung aming water dispenser. So wala na kaming space actually, kaya nag-decide na lang kami na bumili ng maliit na water dispenser. And dito na lang namin siya nilagay para lahat ng mga pangluto namin or lahat ng about sa food is nandito sa loob ng kitchen. And ito naman yung aming ref. So yan ang aming ref. Okay. Maliit lang yung aming ref, pero yan, okay naman siya. And ipapakita ko naman sa inyo is yung aming mga cabinets. So yan ang aming mga storage. Okay. Dito mga sausawan, ketchup. Over here is mga dilata. And yan, mga panggawa ng kakanin ng bayaw ko. And sausawan pa rin, mga tomato sauce, spaghetti sauce. Of course, Pilipino tayo, kailangan natin ng maraming sausawan. And over here is yan, mga gamit namin pag may bisita. Ayan. Dito naman is yung mga Tupperwares, mga disposable. And so, ito naman, gusto ko to kasi meron na silang lalagyan ng mga kutsara. Ayan. Built-in na siya dyan. So, hindi mo na kailangan bumili. And dito naman yung mga other stocks namin. Bigas, syempre. Ito nga pala is yung aming washing machine. So, itong washing machine na ito is a front load type washing machine. And I wish na sana top load na lang yung gamitin namin. Kasi mabilis makasira ng damit yung mga ganitong klaseng washing machine, guys. But as you can see, wala kaming pwedeng paglagyan ng top load na washing machine. Kasi yung design ng kitchen is very standard. So, hindi siya flexible, di namin ito pwedeng tanggalin itong countertop na to. So ganun lang talaga, strictly for front load lang siya. And what else? Yan, ito yung aming kitchen again. So gusto ko yung paggamit nila ng granite as countertop and not too dark. It's like grayish, may parang undertone na red. So hindi siya madilim tingnan. And as you can see, yung kanyang backsplash all over the kitchen is tempered glass to na color mint green. So very relaxing, and again nakakaluwag siya ng space kasi hindi siya masyado dark colored. And yan, gumamit sila ng mga concealed lights pandagdag sa lightings aside from ceiling lights, kasi dito sa part na to syempre madilim siya kasi covered siya ng mga cabinet. So maganda talaga na may concealed lights siya dyan. Okay. So ayun guys ang aming kitchen. And punta naman tayo sa aming dining area or dining table. And ito ang aming dining table. So as you can see, maliit lang yung aming dining table. And 6-seater siya, since hindi naman kami marami dito sa bahay. Right now, 3 lang kami dito, yung bayaw ko, yung ate ko, and ako. And si Mickey, pag napunta dito yung girlfriend ko. So, 4 kami. And nabili ko to sa Pan Emirates. I think, nabili ko to around, siguro sa pera natin, mga 5,000 pesos. And originally, I was planning to buy a wood type na table, but nag-isip ako, nung nakita ko to, nag-isip ako na parang ba't ako mag-i-invest or ba't ako gagastos ng sobrang mahal na dining table
kung kaya naman namin bumili ng ganitong maliit and then it still looks really nice and elegant. Tempered glass siya and parang may steel framing siya dito. And yung kanyang chair is hindi siya ganun katibay, pero maupuan naman siya ng maayos. And as you can see, maganda naman siya. And dinesignan lang siya ng ate ko ng table runner. Yan, nabili namin siya, IKEA. And naglagay kami ng centerpiece. Na ang story sa centerpiece is meron akong friend, sabi niya sa akin, maganda daw sa dining table na always there is something at the center. Kasi ang ibig sabihin daw nun is parang good luck for blessings, for bountiful, yun yung idea nun. So hindi lang lagi siya empty, meron siyang laging nakalaman. So parang palaging masagana, ganun yung idea niya. And I decided to put flower. And kung mapapansin nyo, hindi siya mukhang fake. And napili ko yung glass na vase. Kasi actually hindi to yung original vase niya, but ang original vase niya is I think plastic na black, so hindi ko siya nagustuhan. Kaya I decided na bumili ako ng glass vase, tapos nilagyan ko lang siya ng mga pebbles. And bumili ako ng 2 candelabra na hindi siya ganun kalaki. Yan, para naman hindi siya ma-overpower, hindi mukhang sobrang liit ng dining table namin. And sa tapat naman ito is, of course, it is very important na meron tayong orasan sa bahay na makikita ng lahat. And as you can notice, yung orasan namin is yung color niya is kapartner nung color nung aming dining table. It looks like grayish, parang space gray sa iPhone, parang ganun siya. And opposite naman ng aming dining table is ang aming console table. So, ito yung aming console table. And guys, ever since gusto ko talaga magkameron ng ganitong setup sa bahay. Console table, tapos sa tapat niya is may kapartner na wall mirror, medyo malaking wall. So para magmukhang malaki lang yung bahay. And also pag may guest ka and kayo rin maating kayo sa sarili nyo, hindi nyo na kailangan pumunta sa CR or somewhere para magsalamin. So nandyan na siya, nakakalaki siya, dual purpose siya. And yung material niya is mapapansin nyo, ang material niya is wood frame. I think this is synthetic. And nabili ko to sa, kung hindi ako nagkakamali, is nabili ko to sa home center or home box. Siguro around 1,500 sa peso. And una ko to nabili before dito sa console table. So this year ko lang nabili itong console table. And the story here is meron na talaga mga magka-partner na console table with the mirror, pero medyo pricey siya. Kaya nung nakita ko tong wall mirror na to, sabi ko, hahanap na lang ako ng console table. Bibilin ko siya separate para medyo makatipid ako. And after a year nga, nung nabili ko to, is nakakita ko online sa Pan Emirates nitong console table. So matching din siya. Yung kanyang drawer is wood. And yung kanyang yung kanyang framing is metal na black, and kapartner siya ng aming dining set, so hindi siya nalalayo. And dinesignan ko lang siya nitong tall vase with syempre fake flowers para magkaroon tayo ng aesthetic dito, beauty. And syempre ang aking mami na nilagay namin dyan para lagi namin siyang naaalala. Ayan. And crucifix as a symbol of na Kristiyano yung nakatira dito sa bahay or Catholic pag may bisita. And itong bike na decoration, nabili ko to just recently lang. So mura lang to, sa around siguro mga 800 pesos sa pera natin. And itong decoration na to. So kung mapapansin nyo, ang one of our accent color is gold. Kasi gusto ko talaga medyo neutral yung bahay, and
Yun, mas maganda pag may gold accent ka. Pag neutral yung bahay mo. And so, ayan ang aming console table setup. And guys, ito naman ang aming sofa dito sa bahay. So, ang sofa namin is L-type sofa na nabili ko to sa Pan Emirates. If I remember, siguro mga around 25,000 pesos siya sa pera natin. And with the matching coffee table, naka-partner siya actually, but it's sold separately. So this is around 5,000 pesos, same sa Pan Emirates. And itong sofa table na to, itong sofa namin is meron na siyang ka-partner na throw pillow. So green siya, and dun ko siya actually na conceptualize kung ano yung magiging isang accent color ko, which is color green. That's the reason kung bakit ako bumili nitong wall canvas na parang nature ang vibe. And bumili lang ako ng 2 additional throw pillow sa IKEA. Pinili ko medyo darker para mag-complement dun sa light or olive green na kapartner na throw pillow niya. And nabili ko rin tong Ottoman chair, dalawang Ottoman chair sa Pan Emirates. I think it's around 1,000 plus sa pera natin para lang mag-balance out yung ating L-type na sofa. Kasi pa-L siya, so kailangan mo ng kapartner dito. Dual purpose siya, pwede mo siyang kupuan pag marami kayong guest, and also pag umupo ka dito, pwede mo siyang pagpatungan ng paa dyan. And sa side na to is ang aming standing lamp na request ng ate ko nung namimili kami ng mga furniture. Binili ko to sa home center. I think it's around 1,800 to 2,000 pesos kung medyo tanda ko pa yung kanyang presyo. And sa kabilang side naman is ang aming side table na nilagyan ko ng picture, family picture namin, family namin. Ayan. And sa likod is yung Wi-Fi router namin. So itong aming side table, kung mapansin nyo, maliit lang siya. And ayan, ganda lang niya, color black. So ang material ng aming sofa is para siyang corduroy. And yung color niya is para siyang light brown, very light brown. Hindi siya mukhang madumihin. And ayan siya. Okay, so punta naman tayo sa aming curtains. So ito yung aming cortina, guys. Nabili namin ito sa IKEA. Itong cortina na to. Medyo pricey siya. It comes with a pair. And ang material niya is para din corduroy. So first nabili ko yung sofa, and then namili kami ng mga cortina sa IKEA. So this is a blackout type curtain. Ang blackout type is ginagamit to mostly kung mong madilim sa bahay, nafi-filter niya yung light. And kung mapapansin nyo, yung aming curtain is hanggang dito lang. Yan. Hanggang dyan lang siya. Hindi niya sasakupin yung buong glass panel namin. Kasi hindi naman namin intention na padilimin yung buong bahay. Kaya nilagay lang namin siya na nakaganan. Parang style lang siya. And nilayer namin siya ng sheer curtain. Ito, pwede niyang matakloban yung buong bahay para ma-filter yung light. Siyempre pag nanonood din kami ng DVD, nagbabounce yung light. And again, it comes with a pair. So it's around, I think, kung di ako nagkakamali, it's roughly around 5,000 pesos. Dalawang pares siya. Pero sulit naman siya kasi maganda talaga yung fabric niya. And dito naman tayo sa aming TV setup. First, ito muna, naglagay ako ng halaman dito. Ayan. Hindi ko alam kung anong tawag sa halaman na to. But actually, this is our second plant. So dito sa bahay is 1.5 years na kami, more than 1.5 years. And on our first year here, iba yung nakalagay dyan, parang palm tree, basta maninipis yung dahon niya. And ang bilis siyang namatay. After a year namatay siya, unti-unti siyang nalalanta.
And I decided na pumili naman ng ibang klase ng halaman. But it seems like parang may sakit yung mga halaman dito. Kasi parang nalalanta na naman siya. Although dinidiligan naman siya ng ate ko at saka ng bayaw ko. Yan, para siyang nagkakasakit. And binilang ko lang siya ng plant pot na stainless steel kasi gusto ko yung accent color gusto ko yung accent namin is steel din. Metal with a touch of metal. Kaya yan. Mukhang malinis kasi siya pag ganun yung nilagyan mo ng halaman. And on this side is ang aming TV setup. Ang aming TV is I think 44 inches. Sony Smart TV. And guys, kung mag-i-invest kayo ng TV, maganda talaga ang Smart TV. Nabili ko to on sale sa Lulu. Around, I think, siguro mga 22,000 pesos sa pera natin. Magandang Smart TV kasi pwede mo siyang i-connect sa YouTube, may Netflix na rin siya, pwede mo siyang i-connect sa cellphone mo. Ayun guys, so kung mag-invest kayo, maganda Smart TV. And binilhan ko siya ng kapartner na soundbar, Sony rin. I think it's around 8,000 pesos. So meron siya ditong bass, may kasama siyang bass speaker. Ito yung main speaker niya. And ito naman yung aming TV bench na nabili ko rin sa, I think sa Pan Emirates. Sa Home Center. Yun. Actually, ang first plan ko is bumili ng TV bench na kapartner nito. Similar yung material niya, parang wood. Pero I ended up buying color white kasi yung wood type is display piece na lang siya and medyo sira-sira na siya. So ito lang yung may stock. And nung iniisip ko, nagpatulong ako sa ate ko at sa bayaw ko, sabi ko okay naman siguro tong color white. So yan, nag-matching naman siya. As you can see, nag-matching naman siya sa wall kasi color white siya. And dinisignan lang namin siya ng picture frame, picture namin ng ate ko, ako, bayaw ko, and itong gold decoration nabili na ate ko. Yan yung TV box namin from Etisalat na hindi naman din namin ginagamit. So ayun guys. So guys, ito yung aming sala. Medyo maliit lang siya, kaya yung mga designs namin sa bahay na to or sa space na to is hindi masyadong madami kasi the more you incorporate the furniture, the more na magmumuha siyang masikip. Kasi tingnan nyo, maliit lang talaga siya. Kaya ganun lang yung setup namin. And hindi na kami naglagay ng mga storage or mga cabinets kasi feeling namin dadagdag lang siya or kukonsumo lang siya ng space. So ipapakita ko naman sa inyo ang aming balcony. And okay, labas tayo. Punta tayo sa aming balcony. Today, medyo maganda ang panahon, hindi masyado humid. This past few days, napaka-humid niya. And kaya nagsisimula ng mag-noise ang camera. So, pahihin lang natin siya. So, naglagay lang kami dito. Yan lang yung space namin. Yan lang yung space namin. Itong door na to is access para sa kwarto ng ate ko, ng bayaw ko, which is the master's bedroom. And yan. Naglagay kami dito ng outdoor chair. Nabili ito ng bayaw ko sa Carrefour. I think, hindi ko alam kung magkano. Yan lang siya. Medyo, mapapansin mo, medyo maalikabok siya. Hindi namin siya nililinis kasi dito sa UAE, palaging nagsa-sunstorm. Kaya useless pag nilinis namin siya. And ito yung aming so, ayun yung quality area. Yan. And itong aming building is actually a building complex. It comprises of 3 buildings. So itong building na to, aming building pala is first is called, the name of our building is Oasis Tower. Ito, I think if I'm not mistaken, ito yung Sea Tower. Ito naman yung desert or maalisanan dalawa. Basta ganun yung tawag niya, Sea and Desert. Tapos yung amin yung Oasis. So sa baba niya, since nasa 14th floor kami, ayan yung baba niya, may 2 swimming pool.
Ayan, yung swimming pool. Ito yung pangmatanda at yung pambata. But actually, itong swimming pool na to, halos pambata siya. Gadibdib ko lang siya. It's like 4 feet lang siya, ilalim niya. And on that side, yun, sa baba nun, yun yung gym ng building. So, common siya para sa tatlong building. And, ayan guys, meron siyang playground sa baba para sa mga bata. And, ito, dito na rin kami nagsasampay guys. Ayan. Binubukas lang namin siya. Dito kami nagsasampay. Ayan, yung Cabildo area. And then, so, ito yung aming balcony. And, masarap tumambay dito pag winter. Magkakape ka and mag-stargazing ka. Right now, it's summer here in Abu Dhabi. And, I don't like to sit here kasi mainit talaga siya. And, kabubukas lang just yesterday nung pool namin. Hindi pa ako nakapag-swimming. But I'm planning to swim para makapag-exercise din. Hindi pa rin ako nakakapag-gym since nakabalik ako ng trabaho. And ayun guys, ito yung aming balcony dito. So punta naman tayo sa aking room and sa aking toilet.